Ano ba naman yan? Sa lahat na lang ng babantayan ko, isang playboy pa ang binigay sa akin. Ayoko naman sana. Gusto kong tanggihan kung hindi lang dahil sa hiya. Talaga bang magiging bodyguard ako ng isang Evan Villamor na yun? No, no, no. As in, big no. Ano ba naman kasi itong sininong Zandy? Pinatawag ako tapos malalaman kong ito pala ang ipapagawa niya sa akin. Nagmadali pa naman ako at akala ko kung anong misyon ang ibibigay niya sa akin. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Evan Villamor na anak ng isang makapangyarihan at matinong politiko na si Senator Erman Villamor? Si Evan ang pinaka-black sheep ng pamilya nila. Senador din ang kanyang ina na kilala din sa pagiging beauty queen. Hindi lamang ito kilala bilang isang anak ng politikong ama, kundi kilala rin ito bilang easy-go-lucky at playboy. Para lamang itong nagbibihis ng damit kung magpapalit-palit ng mga babae. Ngunit nakapagtataka na walang babaeng naghahabol dito at nagsasabing nabuntis nito ang babaeng ayaw makipagkalas dito. Walang nagiging problema sa mga nakakasama nito. Siguro ay binabayaran nito ng pera ang mga naging nobya nito, kaya lahat sila ay tumatahimik. Hay! Ayaw na ayaw ko ng mga lalaking katulad ni Evan na walang ginawa kung hindi ang makipaglaro sa mga babae. Hindi nagiging seryoso. Ito ang panganay na anak ngunit umaakto ito na parang bunso dahil sa pag-uugali. Sa halip na tumulong sa ama nito sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo, ay puro pambababae at pagpapasarap lamang ang ginagawa nito sa buhay. Napaka-irresponsableng anak. Come on, Ana. This is work. Huwag mong isama sa trabaho ang iyong personal feelings, okay? Be professional. Sermon sa akin ni Ninong Zandy, ang police director ng aming syudad. Matalik na kaibigan siya ng daddy ko na isang retired general. At sa kanya ko ipinagbili ni daddy bago sila nag-migrate sa ibang bansa kasama si mami at ang nakababata kong kapatid na si Aina. Ninong, hindi ko naman isinasama ang aking personal na feelings sa trabaho ko. Ayoko lang talaga na maging bodyguard ni Evan. Lieutenant Ana kagandahan, nasa loob ka ng opisina ko, so address me properly. Malakas ang boses ng wika ni Ninong. Galit na siya kaya bigla akong tumahimik. Pangalawang ama na ang turing ko kay Ninong at nirerespeto ko siya kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Alam ko na dahil playboy si Evan, kaya ayaw mo na maging bodyguard niya. Dahil nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa playboy mong ex-boyfriend, hindi ba? Tama si Ninong. Dahil katulad ng ex-boyfriend kong si Carlos si Evan na sobrang playboy, kaya ayoko na maging bodyguard niya. Ngunit kung hindi ko tatanggapin ang trabahong ito, ay hindi lamang magagalit sa akin si Ninong, kundi mapapatunayan din ni Ninong na tama ang sinabi niya na dinadala ko sa trabaho ang aking personal feelings. Lalabas ako na walang professionalism kapag tinanggihan ko ang trabaho na ito. Nakakainis, kasalanan to ni Carlo. Carlo Santiago is my ex-boyfriend. Naging boyfriend ko siya ng 1 taon. Sa una ay okay ang aming relasyon. Ngunit nang naglaon ay, doon na lumabas ang tunay niyang ugali. Hindi lang ito babaero, kundi basagulero pa. Lagi itong napapaaway sa mga club o party na pinupuntahan nito. At hindi lang isang beses ko siyang nahuli sa kama na may kasamang ibang babae. Na palagi naman niyang sinasagot ng wala iyon. Fling at pangpalipas oras lamang daw niya ang mga babaeng yun. Sa mga babaeng yun daw nito napupunan, ang kakulangan ko bilang girlfriend nito. At ang tinutukoy niyang kakulangan ko bilang girlfriend ay yung hindi ko pagpayag na sumama sa kama sa kanya. Simpleng halik at yakap lamang ang pinapayagan ko na gawin namin ni Carlo noon. At kapag nararamdaman ko na gusto niyang mas humigit pa sa ginagawa namin ang gusto niyang mangyari, ay agad ko na siyang sinasaway. Yun daw ang dahilan kung bakit nito nagawang mambabae sa kabila ng pagkakaroon nito ng nobya. Hindi ko matanggap ang dahilan niyang ito dahil para sa akin, kung totoong mahal ka ng isang lalaki, ay kaya nitong maghintay hanggang sa ready na ang babae na kusang ibigay niya ang kanyang sarili. Hindi iyong maghahanap ng ibang babae at hindi lang isa, kundi higit pa sa isang babae. Si Evan Villamor kaya, ganoon din ba ang rason nito kung bakit ito naging palingkero? O hindi lang talaga ito makontento sa isang babae? Sorry po sir, nakayukong paumanihin ko sa kanya. Wala akong choice kundi tanggapin na lang ang trabahong ito. So, tinatanggap mo na ang trabahong ito? Paninigurong tanong sa akin ni Ninong. Yes, sir! Malakas ang boses na sagot ko. Ipopokus ko na lamang ang aking isip sa aking trabaho bilang bodyguard ni Evan at hindi ko na lamang papansinin
Kung marami akong makita na babae nito, wala akong pakialam sa personal niyang buhay. Ito ang dapat kong itatak sa aking isipan kapag naging bodyguard na niya ako. Good! Nasisiyahang wika ni Ninong. May kinuha itong isang folder sa gilid ng mesa at pagkatapos ay ibinigay sa akin. Iyan ang details ni Evan. Pag-aralan mo ng mabuti at uunahan na kita, Ana. Hindi madali ang pagbabantay sa kanya dahil lahat ng mga bodyguard niya ay natatakasan niya. Kaya dapat ay maging alisto ka palagi. Yes, sir. Mariin kong sagot. Hindi lang pala babaero ang Evan na ito, kundi sakit din pala sa ulo ng mga naging bodyguard niya. Kapag masyado niyang pinasakit ang ulo ko, ay makakatikim siya ng mabigat at malakas kong suntok. Pagkatapos kong tanggapin ang folder na naglalaman ng details ni Evan, ay agad na akong lumabas ng opisina ni Ninong at sumakay sa aking kotse. Saglit na binuksan ko ang folder at tinignan ang full body picture ni Evan na nasa loob ng folder. Napaismid ako nang makita ang maganda niyang pagkakaangiti. May nakakaakit na ngiti ito na nakakaakit sa mga kababaihan. Gwapo ito sa salitang gwapo. Sa totoo lang ay mas gwapo pa ito sa mga local artist ng bansa. Ngunit ang kagwapuhan niyang taglay ay walang epekto sa akin. Inis lamang ang tanging nararamdaman ko sa kanya. Naiiling na basta ko na lamang init siya sa katabing upuan ng folder at pagkatapos ay pinaandar ko na ang aking kotse. Minaniobra palayo ng police station. Bumagal ang takbo ng aking kotse hanggang sa tuluyan kong ihinto dahil may mga tumatawid na kabataan sa tawiran. Hindi pa nakakatatlong segundo na nakahinto ang kotse ko nang magulat ako dahil bigla na lamang may bumundol sa likuran ng bumper ng aking kotse. Kainis! Malakas akong napamura at naihampas ko ang dalawa kong kamay sa manibela nang makita ko ang isang pulang kotse sa likuran ng aking kotse. Tumaas ang kilay ko nang makita kong lumabas ang isang maganda na babae mula sa driver's seat at sa katapat na pintuan naman ay lumabas ang taong hindi ko inaasahang makikita ko ng maaga. Hindi pa nga ako nagtatrabaho sa kanya ay minamalas na agad ako. Ano pa kaya kung bodyguard na niya ako? Himutok ko bago ako lumabas sa kotse ko para harapin ang babaeng dumadakdak na. Napakapalingkera naman ang kanyang girlfriend. Ikaw ba ang driver ng kotseng to? Nabigla na lamang huminto sa harapan ko? Nakapamaywang na tanong sa akin ng babae habang nandidilat ang mga mata. Nakaka-intimidate ang katarayan nito. At kung na ibang babae lamang ang kaharap nito, ay tiyak na magsusorry. Kahit na ang babaeng kaharap naman ang may kasalanan. Bakit? May nakikita ka bang ibang tao na lumabas ng kotse maliban sa akin? Pabalang kong sagot sa babae. Pagkatapos ay inalis ko ang suot kong sunglasses. Narinig ko ang mahinang pagsipol ni Evan Villamor na siyang kasama ng babaeng mataray nang lumapit sa kotse ko. Inapunan ko ng masamang tingin ng lalaki at inirapan ito. Sa halip na ma-offend sa ginawa kong pag-irap, ay isang nakakalokong ngisi lamang ang iginanti niya sa akin. Ba't may gana ka pang mamiloso po? Matapos mong banggain ang aking kotse? Galit na sita sa akin ng babae. Tila mas lalo itong naging mataray nang makita ang ginawa ng kasama nito na malamang ay boyfriend nito. Hula ko ay bagong girlfriend ni Eva ng babaeng ito na kung umasta ay parang anak siya ng isang presidente. Excuse me? Kanino bang kotse ang nasa likuran at nasa unahan? Kataas ang kilay na tanong ko sa babae. Bigla ka kasing huminto sa harapan ko, kaya nabangga ko ang kotse mo at nagasgasa ng mamahalin kong kotse. Yaran mo ako ngayon din, kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Singhal niya sa akin na may halong pagbabanta ang tono. Nang uminit ng ulo ko, ngunit nagpakatimpi-timpi ako. Natural na hihinto ako dahil may mga batang tumatawid sa tamang tawiran. Alangan namang sagasaan ko sila. Di mo ba alam na dapat ay 1 metro o higit pa ang layo ng bumper mo sa kotseng nasa harapan mo? Iba na lang kung bumper to bumper ang mga sasakyan dahil sa traffic. Inis na sabi ko sa babae. Wala sa loob na napatingin ako kay Evan, na tila na-amuse sa nakikitang pagbabangayan ng dalawang babae sa harapan nito. Napasimangot ako sabay irap ng kindatan niya ako. Babaero talagang lalaking to. Nanggigigil na sabi ko sa isip ko. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. At wala kang karapatan na pangaralan ako. Bayaran mo ang damage ng kotse ko kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Muling banta niya sa akin. Iniisip yata niya na matatakot ako kapag sinabi niya yon. What a coincidence. I'm a police officer, kaya hindi mo na kailangan pang tumawag ng pulis. I'm Lieutenant Ana Kagandahan. Patingin nga ng lisensya mo, miss? Sabi ko sa kanya matapos kong ipakita sa kanya ang aking ID.
Gusto ko na mapangisi nang makita ko na biglang namutla ang mukha ng babae at napaatras hanggang sa napasandig sa dibdib ni Evan. Hula ko ay wala itong driver's license at baka nga hindi ito ang may-ari ng kotse kung hindi ang magulang nito at itinakas lamang iyon para maipagyabang sa kasamang lalaki. Honey, help me! Ipinulupot nito ang mga braso sa leeg ng binata at nakikiusap ang mukhang tinignan nito si Evan na bigla namang tumaas ang kilay. Ewan ko kung dahil sa pabebe na pagsasalita ng girlfriend nito o dahil na lamang pulis ako. Inalis ni Evan ang tila sawang mga braso ng babae na nakapulupot sa leeg nito at lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang gagawin niya kaya hindi ako nakapalag nang bigla niya akong hinapit sa baywang at hinila palapit sa katawan niya. Baka naman pwede nating pag-usapan ito, pretty officer. Nangihibo ang boses na bulong niya sa gilid ng aking tenga. Biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa likuran ng aking tenga. Babaero at loko talaga ang lalaking to. Akala niya'y madadala niya ako sa pangaakit niya. Bago pa niya mahulaan kung ano ang gagawin ko, ay bigla kong inapakan ng malakas ang paa niya. Pagkatapos ay malakas na tinuhod ko ang pagitan ng kanyang mga hita. Ngunit sinigurado ko na ang lakas at bahagi ng kanyang hinaharap na tatamaan ng aking tuhod ay hindi sasapat para mabaog siya. Gusto ko lamang siyang bigyan ng leksyon na hindi lahat ng mga babae ay nadadala sa pangaakit niya. You, lady! Namumula ang mukha sa galit na sigaw ni Evan habang nakayuko at hawak ng magkabilang palad ang tinamaan. Tarantang dinaluhan ito ng kanyang girlfriend. Ano? Babayaran mo ba ako sa damage ng kotse ko? Plus sa ginawa sa akin ng boyfriend mo? O dadalhin ko kayo sa presinto? Banta ko sa babae na lalong namutla nang makita ang ginawa ko sa boyfriend nito. Babayaran ko! Tarantang pumasok sa loob ng kotse ang babae. At paglabas, ay may dala na itong 5,000 piso. Ito ang bayad. Siguro naman ay sapat na yan. Tinanggap ko ang perang ibinibigay niya. Kasya na ito pambayad sa talyer para maayos ang pagkakayupi at mapalitan ng pinturang nagasgas sa kotse ko. Mag-iingat ka sa susunod, miss. Hindi lahat ng taong mabubundol mo ang kotse ay katulad ko na kayang magpasensya sa inyo. Ani ko sa babae. Pagkatapos ay naglakad na ako pabalik sa aking kotse. Hindi pa tayo tapos, lady. Magkikita pa tayo. Inis na banta sa akin ni Evan na nabawasan na ang iniindang sakit sa pagitan ng mga hita niya. See you tomorrow. Nangiinis kong sagot sa kanya. Pagkatapos ay sinaluduhan ko siya bago tuluyang pumasok sa loob ng aking kotse. See you tomorrow dahil bukas ay mag-uumpisa na akong magtrabaho bilang bodyguard niya. Anna's point of view. Dad, are you kidding me? Bibigyan mo ulit ako ng panibagong bodyguard? At nagsawa na kayo sa mga lalaking bodyguard na ibinigay ninyo sa akin. Kaya isang babae naman ngayon ang kinuha mong bodyguard ko. Aren't you afraid that my new bodyguard will fall in love with me? Papasok pa lamang ako sa gate ng malaking bahay ng mga Villamor ay dinig ko na ang malakas na boses ni Evan habang kausap ang ama nito. Halatado na sobrang tutol ito sa pagkakaroon nito ng bagong bodyguard at isang babae pa. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya na ang magiging bodyguard niya ay ang babaeng may-ari ng nabundol na kotse ng girlfriend niya at muntik nang pumutol sa kasiyahan niya. Tiyak na mas lalo lamang siyang tututol. Ngunit wala naman siyang magagawa kundi sundin ng ama. Sinigurado sa akin ni Senator Villamor na kahit anong gawin ko sa anak niya hindi niya ako sasasantihin sa trabaho at mas makakabuti pang araw kung mapatino ko ang anak niya. But I doubt it. Hindi ko kayang mapatino ang anak niya na sagad yata hanggang buto ang pagiging babaero at good for nothing. Nakabukas ang pintuan papunta sa sala, kaya dinig ko ang malakas na boses ni Evan. Nang nasa tapat na ako ng pintuan ay kumatok pa rin ako, kahit na nakabukas naman iyon. Magkasabay na napatingin sa akin ng mag-ama na may magkaibang ekspresyon sa mukha nang makita ko. Nakangiti ang mukha ni Senator Villamor, samantalang nakakunot naman ang noo ni Evan at hindi maitago ang pagtataka sa mukha. Nandito ka na pala, Anna. Get inside para makilala mo ang anak ko. Nakangiting paanyaya ni Senator Villamor sa akin. Ano ang ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin, Dad? Do you know na halos muntik nang maputol ang lahi natin dahil sa kanya? Inis na tanong ni Evan sa kanyang ama. I'm your new bodyguard, Mr. Villamor. Seryoso ang mukha na sagot ko sa kanya. And correction, hindi pa mapuputol ang lahi ninyo kahit na hindi ka magkaanak dahil may isa ka pang kapatid na lalaki.
Mabilis kong dugtong na lalong nagpatindi sa inis na nararamdaman ni Evan sa akin. Mabuti naman at magkakilala na pala kayo ng anak ko, Ana. Hindi ko na pala kailangan na ipakilala kayo sa isa't isa. Nakangiting kausap sa akin ng senator at hindi pinansin ang sinabi ng anak nito na tila ba wala akong narinig. I know na hindi gagawin ni Ana kung ano man ang ginawa niya sa'yo kung hindi mo siya ginawa ng masama. Hindi mo ba ako narinig, Dad? Ni Senator This woman hurts me yesterday. Sa halip na kampihan ng anak nito. Gigil na ang boses na sabi ni naman Evan ang mga sa mata ama. ni Evan sa narinig. Hindi ito makapaniwala na mas kinampihan ng sariling ama ang isang estrangherang katulad ko kaysa rito na sariling anak ng senador. Natitiyak ko na lagpas na sa siling ng bahay nila ang inis niya sa akin. I'm so sorry kung nasaktan kita kahapon, Mr. Villamor. Paumanhin ko sa kanya. After all, he's still the son of my employer. Araw-araw kaming magkakasama at hindi magandang tignan kung lagi kaming magbabangayan. Pero kung magbibehave ka lamang at hindi aakto katulad ng ginawa mo kahapon, ay magkakasundo tayo. Dugtong ko pang sabi. Gusto kong iparating sa kanya na hindi na dapat niyang ulitin ang ginawa niya kung ayaw niyang tuluyan ko na siyang putulan ng kaligayahan. Narinig mo yon, Dad? Inamin na niyang sinaktan niya ako kahapon, kaya ayokong maging bodyguard siya. Nakangising sabi ni Evan sa ama. Iniisip nito na tatanggalin ako sa trabaho ng ama nito dahil sa ginawa kong pag-amin. Magpakalalaki ka nga, Evan. Babae na nga ang nag-sorry sa'yo. Ay umaakto ka naman na parang babaeng spoiled na parang ayaw tumanggap ng sorry. Sermon nito sa anak habang napapailing. What? Ako pa ang pinagalitan mo, Dad? This is crazy. Sino ba ang anak mo sa aming dalawa? Medyo napataas ang boses na tanong ni Evan sa kanyang ama. Stop it, Evan. Pwede bang huwag mong pairalin ang pagiging childish mo? Kailangan mo ng bodyguard dahil may nagtatangka sa buhay mo at si Ana ang gusto kong maging bodyguard mo. Period. Mataas na rin ang boses na sagot naman ni Senator Villamor sa anak nito. Okay, kailangan ko ng bodyguard. Pero sa tingin mo ay kaya niya akong ipagtanggol, Dad? Baka nga mas una pang tumakbo yung Ana na yan kaysa sa akin kapag nakaharap na niya ang mga tauhan ng taong nagtatangka sa buhay ko. Hindi pa rin patatalo ng wika ni Evan. Pagkatapos ay tinapunan ako ng walang tiwalang tingin. Tama si Ninong. Mababa nga ang tingin niya sa akin at iisipin niya na hindi ko siya kayang ipagtanggol kapag nakaharap ko na ang mga taong nagtatangka sa buhay niya dahil isa akong babae. Bahala siya kung yun ang gusto niyang isipin. Hindi ko ipagtatanggol ang aking sarili dahil mas maganda nga kung hindi ako magiging bodyguard niya. Hindi ko rin naman gusto na magtrabaho bilang bodyguard ng hambog na ito. Pwede ba, Evan? Tumigil ka na, please. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi magbabago ang aking isip. Si Ana ang magiging bodyguard mo. Tapos ang usapan. Final na wika ng ama nito. Pagkatapos ay tinawag ang isang katulong para samahan ako sa magiging kwarto ko sa bahay na ito. Matapos magbilin sa katulong ay napapailing na naglakad na ito paakyat sa hagdan at hindi na pinansin ang pagtutol ng anak. Akala mo'y nagwagi ka laban sa akin? Pwes, nagkakamali ka. Dahil gagawin ko ang lahat para paalisin ka ni Daddy mula sa pagiging bodyguard ko. Madilim ang mukha na kausap sa akin ni Evan pagkatalikod ng ama nito. Suit yourself, Mr. Villamor, dahil mas ikatutuwa ko kapag tinanggal ako ng ama mo bilang bodyguard mo. Kataas ang kilay na sagot ko sa kanya bago ko siya tinalikuran para sumama sa katulong nila. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ako nang bigla akong may naalalang sabihin sa kanya. Huminto ako at nilingon siya na nakasunod sa akin ang mga mata. One more thing, Mr. Villamor. I just want you to know that I don't like being your bodyguard. Kung hindi mo ako gusto bilang bodyguard mo, ay mas lalong hindi ko gusto na maging bodyguard mo. Hindi ko gustong sayangin ang oras ko sa pagbabantay sa isang easy-go-lucky at good-for-nothing na katulad mo. Pahabol ko bago ko siya tinalikuran. Ana! Bumalik ka rito! Ulitin mo ang sinabi mo at makakatikim ka sa akin. Ana! Galit na sigaw ni Evan, ngunit hindi ko siya pinansin. Mas mabuti nga kung makakagawa siya ng paraan para alisin na lang ako bilang bodyguard niya. Pakiramdam ko kasi ay na-triple yata ang edad ko sa pakikipag-usap pa lamang sa kanya. Paano na lamang kapag nagtagal na ako bilang bodyguard niya? Baka mukhang 80 na ang itsura ko dahil sa malaking konsumisyon ko sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Evan para mapaalis si Ana?